isang masamang panahon na umaga na naman sa inyo guys. Simula talaga nung nag-January or nung lumipas yung bagong taon, wala nang tigil talaga ang ulan ngayon dito. Parang di na nga winter parang fall na. Sa sobrang ulan ng ulan, mas marami pang inulan kaysa sa umaraw. Itong mga dumaan na January at ngayong February. Ay, tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo guys, na pinaka-hate ko talaga yung umuulan kapag winter. Ay, lalo na yung pagpapasok sa trabaho. Ayun, ayaw kasi yung nababasa yung dito, di ba? Yung sapatos, yung laylayan nung pantalon mo. Nakakabuwisit yung pagpasok mo sa trabaho, basa ka. Pero yeah, tumigil naman na. Pero kanina nung malis kami ni Mia, nung hinatid namin yung mga bata, or nung hinatid ko yung mga bata, muulan talaga. Kaya si Seth, kahit na mag-isa nang pumapasok yun, kapag umuulan, hinahatid ko siya. Ayan guys, so trabaho na naman tayo ngayon. So dito tayo sa kung saan tayo nanggaling nung nakaraan ng huling vlog natin. Nandito na naman tayo sa Tiburtina, sa may Chingguli. At ayan guys, ayan o, diba? Yung building na nasa dulo, yan. So dito ulit tayo magtatrabaho ngayong araw. Yan itong paligid. Diba? Yan ang paligid natin. Yan, so ito yung paligid ng ating pinapasukan. Malapit na rin ako magpaalam dito guys. Actually this week baka magsabi na ako na doon sa amo ko na iiwan ko na sila. Basta once na sinabihan na ako ng hotel na mag-uumpisa na tayo guys, iwan na natin to. Ayan, nandito na ako guys. Tuloy na lang natin yung usapan ulit sa loob. At kailangan ko kasing ipin yung code dito sa gate para bumukas. Teka lang, kailangan ko rin palang ipin dito. Bukas kaya? Okay, wait lang guys, ipipin ko lang din. Ayan, so ayan, dito na tayo sa loob. Tapos itong building na to guys, ano siya, ayan, so modern tong building na to. Ayan, tingnan nyo guys yung elevator, diba? Modern. Nakita nyo yung dating apartment na nililinis ko, diba? Na pati yung kumbaga, sa bagay kasi sa sentro yun, kaya talagang luma talaga mga building doon, mga historical building. Pero ito kasi malayo na siya sa sentro, kaya mas modern yung building, pati elevator niya modern na rin. Kumbaga yung mga bago na siya, diba? So dito guys, pwede na siyang sabay-sabay. Kunyari, papasok kayo, sabay-sabay kayo magpindutan, pwede. Kasi nga diba, yung dun sa mga lumang elevator, kailangan isa-isang pindot lang. Ayan, so kinuha lang natin yung susi dito sa loob ng keybox guys. Pasok na tayo. Ayan, so okay, dito na tayo guys. Tara, tingnan muna natin yung paligid. Okay, malinis siya. Okay, walang laman ng ref. Okay, itatapon natin ito. Okay. Okay, yung kama. Babago na natin yung bag natin. Okay, yung salamin. Malinis naman din. Tara, silipin natin yung labas. Okay.
Malinis din. So, dito kasi yung mga gamit natin. Ayan, ito yung mga gamit natin panlinis. Okay, yung kama, normal na yan talaga. Sigurado magulo yan. Tignan natin yung banyo. Okay, so ito medyo madumi. Okay. Okay, so madali lang to guys. Magiging mabilis lang to. Wala na, ano na to eh. Kumbaga parang panis na sa akin yung mga ganitong trabaho eh. Sanay na ako eh. Pero nung bago ako guys, sa mga ganitong trabaho, nung bagong dating ako dito. Kasi bagong dating ako dito, siguro nakwento ko na rin sa mga vlog ko, na ang una kong trabaho talaga is nalinya agad ako sa mga B&B tsaka hotel. Kasi nga, English speaking lang ako noon, hindi pa ako talaga nag-Italiano. Kaya, sa mga hotel at saka sa mga B&B, hindi sa kanila masyadong required yung nag-Italiano. Nung bago ako noon guys, grabe. Itong ganito. Or sa isang hotel, let's say hotel, wag hindi ganitong apartment, no, hotel. Minsan ang isang kwarto mo, kailangan, kasi halimbawa sa hotel, magtatrabaho ka ng let's say 8 hours, no. Sa 8 hours na yun, meron kang let's say hawak na 15 or 16 na kwarto na lilinisin mo sa buong araw. So, kung i-divide mo siya sa 8 hours, guys, parang take to 30 minutes yun, di ba? Kung meron ka 16 na rooms. So, kailangan within 30 minutes makatapos ka talaga ng isang room, whether check-out yan or fermata. Fermata meaning, nag-i-stay pa yung guest sa hotel, kailangan mo lang linisin yung banyo, tsaka kailangan mo lang ayusin yung kama at kailangan mo lang palitan yung mga tuwalya nila. So, mas mabilis kasing gawin yung kaysa sa check-out talaga na talagang todo linis ka sa buong kwarto. So, noon, hirap na hirap ako. Sabi ko, kaya ko ba ng 30 minutes linisin ng isang kwarto tsaka isang banyo? Hirap na hirap ako talaga nung guys. Talagang madalas, nalilate ako na matapos, gano'n. Talaga nasisita ako ng parang gobernante namin no? Kasi nga parang ba't hindi pa raw ako tapos, ilang rooms pa lang daw ang nagagawa ko, anong oras na, ganon. Pero nung tumagal na ng tumagal, wala na, napapanis ko na. Actually ito nga, di ba, tulad ng sabi ko sa inyo, itong apartment, 2 oras yung nakalaan dito na bayad nila. Pero guys, hindi naman sa nagyayabang ako or what, pero wala pang 40 minutes or 30 minutes sa totoo lang kung halimbawa tatrabahuhin ko ng mabilisan to. Kaya kung tapusin guys ng 30 minutes or let's say maximum of 40 minutes. Lalo kapag sobrang dumi niya, no? Pero since relax lang tayo, chill lang ang trabaho natin, inaabot ako ng 1 oras dito. Pero sobrang chill yun guys, tingnan nyo nga guys, so nakakapag-vlog pa ako, di ba? Ibig sabihin, chill lang yung ginagawa nating trabaho dito. Yun nga lang, talagang ako once na mag-umpisa na akong kumilos, katulad ngayon, pag pinatay ko na yung camera nito, tuloy-tuloy na. No? So, tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho, wala nang hintuan. Anyway guys, so nga pala, nasabi ko sa inyo na one time, isasama ko kayo kung paano ko ginagawa ang paglilinis sa isang apartment, no? So, siguro i-vlog natin yun ngayon, guys. Paano ko nga ba talaga nililinis ang isang apartment or isang B&B or hotel room, no? Parang hotel room na rin to, di ba? Mas malaki lang kasi may kusina. Ang hotel wala namang kusina unless siguro naka-suite ka, di ba? Pero yeah, ito tingnan natin, guys, kung gano'n natin katagal matatapos. So, yun ang gagawin nating content ngayon or vlog ngayon, guys. Tara, samahan nyo ako. So, usually, ang ginagawa ko ay sinisilip ko muna yan. Totoo nito namang basura. No? Kasi ang ginagawa ko, hinahakot ko muna yung malalaking basura. So, hanap tayo ng plastic na may basura. Tingnan natin dito. May basura ba to? So, wala. Malinis din. Okay. So, ang gawin na lang natin ganito.
dala naman akong ganito guys. Kuha na lang tayo. Ano lang gawin natin para basurahan. Okay. So, ang oras ngayon ay 10:45 or quarter to 11 ng umaga. So, orasan natin guys kung gano'n natin katagal matatapos tong isang apartment or isang isang apartment or isang room na nililinis ko. Ikot muna tayo kung tingnan mo natin kung may basura ko. Balik tayo dito sa banyo. Okay, so ito, tapon natin itong used na soap. Diyan, wala na ba? Okay, wala naman. Okay. Dito tingnan natin kung may basura. Wala naman. Sa ref ulit, wala naman baso. Nakuha na natin yung saging dito kanina eh, no? Okay, sa labas, check natin ulit kung may malalaking basura. Okay, yun natin, baka nasa likod-likod. Okay, wala naman. So, iwan na natin to dito. Okay, so ang gagawin natin ay lalabas natin to kasi lalaban natin mamaya yung sahig. May gripo naman dyan, oh. Tapos prepare lang natin tong map. Okay, yan. Tapos yung mga panlinis lang natin ng banyo, ito at basura na yan, di ba? Ito at ito. So ito, tapon na natin ito. Wala nang kwenta to. Diyan ka muna. Yan. Yan lang. Tapos, kuha tayo ng ng mga biyangkeriya natin. Ayun, mamaya na yung mga tuwalya. Ito muna tayo, guys. Okay, so ang sinusunod kong gawin, ang unang kong gagawin ay kama. Tara, gawin natin. So, sa paglilinis guys, may kanya-kanyang diskarte ang bawat tagalinis guys. Kaya kung may nanonood dito na ganito rin ang trabaho at sa tingin nyo mali yung ginagawa ko, may kanya-kanya lang tayong diskarte sa paglilinis. Pero syempre guys, iba kapag sa hotel, 'di ba? Iba ang procedure or iba yung paraan. Nga lang, ano na tayo sa hotel, so syempre may standard procedure talaga pag sa hotel. Pero since wala naman tayo sa hotel guys, let's do it our way, di ba? So yun, natapos na natin yung kama, 'di ba? O simple lang. Pero sa hotel, guys, hindi ganito sa hotel actually mas maraming ginagamit. Meron yung pang-cover ng kama. Tapos may ilalatag ka pang parang flat na bedsheet, yung flat. Bago mo ilagay itong parang comforter. Tapos itutupi mo pa yung dito. Sa part na yan, itutupi mo pa yan. So ganon, medyo mas iba ang itsura ng pagbe-bedding sa hotel. Ito, very simple lang. So, ako kasi, ang ginagawa ko guys, kapag tulad nito, no, may kukuha sa akin na magpapalinis ng B&B or apartment, tinatanong ko agad kung ano yung style ng beddings na gusto nila.
So dito, nung tinanong ko naman yung may-ari, simple lang daw, ganito lang daw. Pinakita nila sa akin na, ganito nga lang yung ginagawa nila. Kaya, syempre, kung ano yung ginagawa nila, yun lang din, di ba? Huwag na natin pakomplikaduhin, huwag na natin pahirapan yung sarili natin, di ba? So, ito yung style nila, ito yung gawin natin. Gusto nila simple, di simple yung ibigay natin, di ba? So, pagkatapos ko mag-beddings, usually ang ginagawa ko na ay banyo. Yun. Sorry, nabablanko ako. So, pagkatapos ko mag-beddings ay banyo naman yung sinusunod kong linisin. Kaya, tara, samahan nyo ako. Kunin ko lang dun yung yung mga panlinis natin ng banyo. Yan, so gagawin natin dito ay isprayan na natin ng mga panglinis natin. Yan, sprayan lang natin yan para lumambot na yung mga dumi niya. Yan. Ito rin, itong bide. Yan, sprayan lang natin yan. Tapos, sprayan din natin itong banyo, syempre. Pero ito muna ang ini-sprayahan ko dyan. Yan. Tapos yung sahig. Ini-sprayan ko rin yan. Tapos, mamaya na yung salamin pag nasa loob na tayo. So, ang una ko lilinisin ay ito, guys. Yan. So, lagyan muna pala natin nito. So, marami. Yan. Hindi ko alam guys kung saan ko ipupwesto para makita nyo eh. Okay na yan, dito na lang. Tapos iscrubin natin din, tutuyuin natin. Yun, sensya na guys, hindi ko alam kung saan ko ipupwesto yung phone. Kita nyo pag yumuyo ko ako, hindi nyo ako nakikita. Kaya ikakat ko na lang yon sa editing guys. Anyway, so halos tapos na tayo guys. So ayan, pakita ko sa inyo. Ito, ang ginawa natin dito guys ay bale yung lapag kanina, 'di ba guys? Ito yung sprayan natin tapos in-scrub natin. Tapos itong mga salamin guys, in-sprayan natin yan ng panlinis na salamin, binabad natin. Tapos kinuha ko yung spray, pinaliguan natin yung paligid niya. And then, tinuyo. Yan, medyo may mga pa nga, oh. Tumutulo pang tubig kasi dito may tumutulo. Usually, ganyan yan eh. Pagkatapos mo siyang gamitin, may mga unti-unti pang tumutulo. Kaya pupunasan pa ulit natin yan mamaya. Okay? Pero yeah, we're almost done. So, ang hinuhuli ko ay ito. Okay, ito yung pinakahuli kasi usually nagbabanlaw pa ako ng mga something dyan. At least ngayon, pagkatapos ko yan, di wala na akong ibig sabihin wala na akong babanlawan, di okay na, 'di ba? So yun, lababo naman tayo. Labangan natin ng konti. Kasi hindi nyo kasi nakikita, guys eh. So ito yung in-spray, 'di ba? In-spray natin siya ng detergent kanina. Babanlawan lang natin 'yung aalisin natin. Tapos tutuyuin din natin. Siyempre. Wala tayong pwedeng iwang basa dito guys. Kailangan to lahat tuyo. Yun, so tutuyuin na natin guys. So pati to nililinis, no? Yung pangtakip dito, nililinis yan. Kailangan malinis. Maalis mo yung mga ano-ano niya. Siyempre yung hawakan, yung handle, o yung mismong gripo. Kasi ito, ano na to, stained na to eh. Hindi mo na maaalis yung mga stain ng ano nito, yung parang mancha ng gripo niya sa yun. Oh, tingnan nyo. Diba? Linis na. Diba? Ganun lang kasimple. Ito, pupunasan na lang din natin to. Tanggalin natin ang alikabok. So, pagkatapos ko na yung, guys, yung kama at yung banyo, feeling ko,
tapos ko na yung 50% ng trabaho. So, pakiramdam ko, halos tapos na ako. Feeling ko, nakalahati ko na agad yung trabaho. At anong oras pa lang guys? Remember, nag-start tayo quarter to 12? Or quarter to 11, 10:45. So, nagbablog pa tayo nito guys ha, nagbablog pa tayo. 10:45, so ang oras ngayon ay 11:15. So, naka 30 minutes tayo dun sa kama at sa banyo. Pero ano yun guys ha, kita nyo naman relax. Nagbablog pa tayo, pero kung walang vlog na to, tuloy-tuloy trabaho ko. Siguro mga 15 minutes, tapos ko tong kama tsaka yung banyo. Or let's say 20, mga ganun 20 minutes. So, susunod natin na ginagawa after natin magbanyo ay usually kusina. Ito. So, yan kita nyo, nilabas ko na yung mga panlinis ko. So, ito. But since hindi siya nagamit, nakikita nyo naman malinis siya. Hindi na natin siya lilinisin, pero papagpagan pa rin natin siya. Pupunasan pa rin natin, pero hindi natin lalaban, di ba? Yung sensya na, hindi ko alam kung paano ko i-angulo, guys. Pero yan. So, ano na lang natin kasi para siguradong walang alikabok, di ba? Ito na naman laman to, guys, eh. Kita niyo pa ba ako? Sorry, kita niyo pa ba ako? Di na yata. Nandun ako sa ref eh. Yan. Hindi rin naman nagamit pero alisin lang natin yung parang mga moist niya. Yung part na basa-basa. Yun. So, diba? Tapos na tayo dito. Yan. So, punas-punas na lang. So yun, halos napunasan na natin lahat, no? Ito namang pinto, malinis eh. Tingnan natin. Ito kasi minsan matrabaho to. Yeah, malinis naman. So usually pag may mga fingerprint yan, siyempre lilinisin natin yung buong panel na yan. Pero wala naman. Kaya ayos lang. Okay. Ang gagawin natin ngayon susunod, maglalagay na tayo ng mga gamit. Tuwalya at mga sabon. Kuha muna tayo ng gamit. Okay, so yan, meron na tayong isang set or dalawang set ng towels para sa guests natin. So meron silang isang malaking tuwalya o yung tinatawag naming telo. Meron silang yung medium size na towel o tawag namin ay viso or face towel. Ito yun, medium. At itong pinakamaliit na usually yan ang tinatawag nating face towel, yung pinakamaliit, tawag namin dyan ay bidet. Bidet kasi yan ang ginagamit dun sa bidet. So after mo maghugas, yan ang pinampupunas sila. So hindi yan ang face towel. Ang face towel ay itong medium size na towel. Yan. Tapos ito naman, yung pinakatapitino niya or tapeto, dito sa banyo. So dito lang natin lalagay yan. Ganyan lang. Yan. So ganyan lang siya. Okay, so kulang pa tayo magdadagdag tayo ng isang tawag dito, tissue paper. Tara. Bali, dito yun sa labas. Kuhanin natin dito sa labas. Kulang ng paper towel, tawag dun? Tissue paper yung boss ko. Magdadala na lang siya. So, ayan siya. Diba? Ayan. Tapos ito, ilalagay natin to. Katunayan na nalinis natin yung banyo. Okay? So ito, di ko alam kung saan meron. Pero wala. Okay.
Okay, so since halos actually tapos na tayo, gagawin ko na lang ay wawalisan 'to tapos imamap and then ayos na tayo, tapos na, 'di ba? Gano'n lang, 'di ba? Ay, grabe guys, umuulan na naman. Hindi ko alam guys kung nakikita nyo yung mga patak ng ulan. Pero maliliit lang siya. But yeah, it's raining again. Pag zoom ko ba mas makikita nyo? Hindi ko alam eh. Parang hindi naman, hindi rin kita. Yun, so hindi kita yung patak ng ulan. But it's raining ngayon, kita nyo, oh, may nakapayong dun siya nakakapote. Sige, tapusin na natin to. Magwawalis pa ako tapos maglalaba ako ng sahig. Okay, so tapos na tayo sa loob. Ito, papasadahan lang natin to ng walis. Actually, malinis naman siya. Pero kailangan pa rin natin tong walisan. At saka, punas-punasan lang yung mga alikabok. Ito naman, pero bago yun guys, ito, ilagay muna natin dito sa sako na to. Ito yung mga marurumi. Ito, kailangan tong kunin ng amo ko. Yun. Okay guys, so tapos na natin itong labas. Nawalisan na rin natin. Okay na tayo. Ang gagawin na lang natin guys bago tayo umalis ay double check. No? Baka may mga kulang tayo. So, okay, 2 tuwalya. So, yun talagang wala akong magagawa. Isa lang sila meron. Okay. Kompleto tuwalya. Kompleto. Okay. So, ito na lang. Ayusin ko to. Ayan. Minsan guys, kapag mas maraming guest, 4 ang guest, ito ginagawang kama. So, yun, medyo mas matrabaho yun guys. Mas maraming trabaho. Tapos, minsan, ito, puro kalat. Kaya, medyo swerte tayo ngayon dahil yung umupa dito ay malinis siya, no? Yun. So, pwede na natin isara to. Okay. Ayan. Tama ba? Balansehin natin. Ayan. At ito, pwede na natin isara. Yun. So, natapos na natin yung apartment na to, no? Ano oras na? So, ano na rin siya? 11:45. So, isang oras. Isang oras na. Isang oras natin siyang nalinis, 11:45. So, nag-start tayo kanina 10:45. So, nagbablog pa tayo ron, guys, ha? May pahinto-hinto pa ako. Well, anyway, again, tapos na natin tong apartment na to. Sana nag-enjoy kayo, guys, kung sana, ano ba sabihin? Sana nag-enjoy kayo, guys, na panoorin ako kung paano ko nililinis ang isang apartment or isang B&B or isang casa vacanza. Ayan, marami kasing termino dito sa trabaho ko, no? Bali, tapos na tayo sa apartment na to. Lilipat naman tayo sa isa na dito lang din sa building na to. Lilipat lang tayo sa kabilang parang kabilang skala or kabilang stair ng building na to or kabilang part ng building na to. So, dito kasi sa dito kasi sa Italia guys, sa isang building may iba-ibang skala or iba-ibang stairs. Merong stair A or skala A, skala B, skala C. So, nandito tayo ngayon sa skala D. So, lilipat lang tayo sa skala N. No? Doon naman tayo maglilinis ng apartment. Hindi ko na siya iba-vlog guys kasi ano na lang ako, 34% na lang yung cellphone ko. Hindi ako nagdala ng charger. Kaya hindi ko na iba-vlog yun. Siguro kita-kita na lang tayo kapag natapos ko na to at pagpa-uwi na ako guys. Sa ngayon, lipat muna ako doon sa kabila at
yeah, we're done guys. Yun guys, so natapos na tayo. Yun nga lang, nalobat na ako. Nasa 20% na lang yung battery ko guys. Kaya siguro sa bahay na tayo ulit magkita-kita. Doon na natin ituloy yung vlog or siguro doon na natin tapusin sa bahay. Ayun guys, so nakauli na tayo sa bahay. At kumaraw na, tingnan nyo. Diba kanina nung umalis tayo, medyo makulimlim pa. Ayan, no? Diba? May araw na. Sana lang magtuloy-tuloy. Mailabas ko yung para mailabas ko yung sinampay namin at matuyo naman guys, diba? Bale, nakakain na rin ako. Nakapananghalian na rin ako. Tapos bumili kasi ako ng ano kanina. Hindi ko na rin na video kasi nga diba lobat ako. Bago ako umuwi, dumaan lang ako dun sa parang Chinese store. Bumili ako ng ano, sayote. Yan, dahil magtitinola ako mamaya. Yun, kita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog and hopefully makagawa ulit kami ng family vlog na kung saan kasama ulit namin yung mga bata at saka si Mia. For now, pagtsagaan nyo muna ako guys. Ako lang muna ang mapapanood nyo. Siguro pa minsan lang makikita nyo yung mga anak ko pasilip-silip, ganyan, sa camera tulad kanina ni Seth, diba? Thank you very much ulit sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, mga nag-aabang ng video namin. Paulit-ulit ko sinasabi, kahit sobrang konti lang natin, nagpapasalamat ako sa inyo. Sa mga bago naman na maliligaw sa channel na to, subscribe kayo sa amin guys kung interesado kayo sa mga videos namin. And paki-like na rin ninyo yung videos or vlogs na ginagawa namin, yung mga ina-upload namin. So, sa mga nanonood, simpleng hiling lang, pa-like ng video natin. No? Kasi sa pagla-like nyo ng video, mas mataas ang tendency na mai-promote ni YouTube yung video natin para mas maraming makakita. No? Dahil yun naman, ang lawak-lawak na ng YouTube ngayon. No? So yun guys, so bye-bye sa inyo. Papahinga lang ako ng konti. Later, susunod naman ako sa mga bata. Okay, see you again sa susunod nating vlog. Dito lang sa A Bud's Life. Bye!